Maginhawang umaga sa ating mga kawani sa GSIS. Ito po si Wick Veloso, President and General Manager. With me today is SVP Jicky Andres, Head of Metro Manila. SVP Jicky, magandang umaga sa iyo. Maganda at maginhawang araw sa inyo, PGM. Napakaganda raw ng take-up ng ating digital ginhawa loan last week. Pakishare mo nga yung magandang babalita tungkol sa ating take-up. Tama po yan, PGM. Yung nilaunch natin last week, which we announced dito sa initial podcast na ito, meron po tayong more than 21,000 applicants na na-receive, which translates to more than 1.2 billion pesos as initial gross take-out natin. So napakadami po nag-avail. Napakagandang balita niyan. Ibig sabihin, tayo ay napupulsuhan kung ano ang kailangan ng ating mga miyembro. Last week, sakuna. Napakahirap makarinig na merong lindol. Sapagkat yung lindol sa Davao, ay meron hong lindol na naman sa Cebu a week prior. And we would like to share with you today emergency loans of the GSIS. Ano ba ang features ng emergency loan ng GSIS, SPPJK? Tama po yan, PGM. Ang ating emergency loan, ang tugon ng GSIS sa mga pangangailangan natin mga active members at pensioners para sa agarang tulong pag tinamaan sila ng sakuna o kalamidad. Ang ating emergency loan po ay merong halagang 20,000 pesos, payable in 3 years na meron po siyang interest rate na 6% per annum. Napakababa ng interest rate at 6%. Share with us who can avail and how long will it take for them to be able to get this emergency loan? Opo, ang maaari po mag-avail ng emergency loan, dapat po, unang-una, meron kayong premium payment na at least one within the last 6 months. Wala kayong pending administrative case, wala kayong due and demandable loans sa GSIS, at hindi po kayo naka-leave without pay. At of course, after deducting the monthly amortization, dapat meron pa rin po matitira na 5,000 pesos na net take-home pay. And last but not the least, ito po ang pinaka-importante, dapat po ang ating miyembro na mag-a-avail ng loan na ito ay naninirahan o nagtatrabaho sa isang lugar na na-declare as being under a state of calamity. Under a state of calamity? Bay, napaka-importante. Sino ba kailangan mag-declare niyan? Tama po. Ang state of calamity po ay dinedeclare usually po ng ating local government units who has jurisdiction over that area. Pero meron po mga pagkakataon na widespread po talaga that it is the national government itself which makes such a declaration. So napaka-importante rin po sa ating mga local government units na pagka may sakuna at nakita nila kung ano yung impact ay makapag-declare ng state of calamity. Nabanggit mo rin na merong agency approving officer. Can you share more about that process? Kasi narinig ko, mabilis naman talaga ang pag-release ito. Pwede ma-release sa loob ng isang araw. Tama po yan, PGM. Gaya po ng sinasabi natin palagi, tayo po ay 99.6 digital na po tayo in terms of our operation. So, even the emergency loan po, pwede po sila mag-avail using their GSIS Touch. In fact, that is the primary way of getting out a loan. So, maglalagin lang po sila, they choose loans, choose emergency loan, just fill up na napakasimpleng form, then submit nyo lang po. Within 1 minute, tapos na po ang application nyo. Pero, yung sinabit po na form na yan ay pupunta sa inyong agency authorized officer. Siya po ang magbibigay ng final approval. As soon as makukuha nila ang approval, within 1 banking day to 3 banking days, makukuha nyo na po ang proceeds ng inyong loan. Bay, kadalasan naman ang agency approving officer naririnig ko. Pag ikaw ay nag-avail sa umaga dun sa GSIS Touch mo, pagdating na tanghali at ito ay kanyang ma-approvean, hapon nare-release ng pera. Tama nga ba? Tama po yan. Ganyan po kabilis as long as ang inyong agency authorized officer ay mabilis mag-acto sa inyong loan application. Pwede po yan. Aba, kung ikaw ay apektado, mag-apply na sapagkat sa GSIS, may ginhawa! Maginhawang araw sa ating mga kanawi. Maginhawang ginhawa sa ating mga tagapakinig dito sa GSIS Podcast. Maginhawang araw. Ngunit alam po ninyo, noong nakaraang linggo, may nag-ring na telepono. Kaya sinabi natin,